Welcome back to my voice-over video. Medyo matagal na din ako hindi nakapag-ganitong video. So, gusto ko lang i-share, no. May mga nag-chat kasi sa akin na bakit hindi ka na lang maghanap ng country na dun ka na lang mag-land base, dun ka na lang for good, magiging OFW. Actually, pwede naman. Yun nga lang kasi, para sa akin, mas convenient sa akin yung ganito na aalis, babalik. Kasi 6 months lang siya. 6 months, 7 months, 8 months. Tapos, so yun, parang ako na bahala kung anong gusto ko. So, napaka-flexible niya. Unlike sa iba na kailangan 1 year, 2 years. Tapos, ang maganda pa kasi dito is, sagot talaga nila lahat. Yung parang wala na talaga akong binabayaran. Eh, diba, pag kunwari nagpunta ka sa ibang bansa, ang nababasa ko, hindi ko sure, pero yung iba is, hindi sagot nung company yung, or kung sino mang amo nila, yung airfare, lahat-lahat. So, ako, sagot nila lahat. Airfare, ultimong kakasasin ko sa airport, transpo, lahat yan kaso nila. So, ako, pag gusto ko uuwi talaga ako. Kahit gusto nila mag-extend ako, uwi pa rin pag gusto ko. Tapos yun. Unlike sa iba na mag-iipon pa sila, tapos hanggang sa hindi na sila makaka-uwi ulit, ipon ulit, parang ganun. Kaya mas prefer ko talaga yung nasa ship. Tsaka marami kasing perks yung nasa ship ka. Yung pinaka-favorite ko na benefit is yung nakapag-travel talaga ako for free. As in, yun talaga yung pinaka gusto ko dati pa. Travel, ganyan. Tapos, kumikita ka pa. Ganun. Nasa sayo talaga kung makakaipon ka o hindi. So, imagine, nung unang alis ko, Asia yon, parang 4 countries agad yun. 4 to 5. Actually, 6. Tapos, lumipat ako ng company. Tapos sabi ko doon, tinanong nila ako, bakit ka lilipat? Ang ganda-ganda ng company na napasukan mo. Actually, maganda talaga siya. Parang lahat ng maganda sa isang seafarer, yung kalagayan niya is maganda talaga. Yun nga lang kasi, yung goal ko nga is makatravel all over the world. So, nung lumipat ako dito sa company ko ngayon, parang halos nag-world cruise ako. Parang 20 countries ata ako, tapos mga ilang ports yun. So, happy na ako nun. Hanggang sa, syempre, kada umaalis ka, hindi na siya yung priority mo. Kasi ang priority mo na talaga is yung kumikita ka talaga ng pera. So, yun, pangalawa na sa pinakagusto ko is kumikita ako. Syempre, hindi ko makapagkaila na mas malaki yung kinikita ko dito kaysa nung nandun ako sa Pinas. Diyos ko, magkano lang ba yung kinikita ko noon? Diyos ko, nakakaya. Parang 15,000 ata yun. Parang, di ba? Saan ko dadalhin yun? Parang yun yung naiisip ko palagi na hindi ko mabuhay yung sarili ko noon. Yung parang pag nagkulang na ako ng budget, wala na. So, syempre, ako, may baby ka na. Laging sasabihin nila, iiwan mo yung baby mo. Diba? Parang, okay, gusto kong umalis, diba? Siyempre, yung ganong salary, parang, saan ko dadalhin yun? Maano ko ba yun? Makakaipon ba ako nun? So, kaya pinursu ko siya. Doon na naman ako. Si Ferry ka na naman. Yung para bang bakit ka umalis? Parang ganon lagi. Tapos yung siguro parang last na pinakagusto ko dito is, yun nga, bukod sa sagot na nila yung pamasahe ko, papunta pabalik, lahat-lahat, sagot din nila yung pagkain ko, accommodation ko, yung, alam mo yun, yung tubig ko, utilities ko, lahat. Wala akong babayaran. Yung parang talagang ipon kong ipon. So, saan ko kukunin yung sa ibang bansa? Parang, sige, sabihin na natin nandun ako sa ibang bansa. May mga fees yun may mga So, kaya siguro gusto ko talaga dito sa barko. Yun nga lang, ang pangit lang doon is masyado kang, dahil sa wala kang expenses, hindi ka na marunong mag-budget. May share pa pala ako, isa pa, kung bakit gusto ko din dito. Alam mo, kasi dito lahat, parang community to, diba?
So, feeling ko talaga, sobrang secured ko dito sa loob ng barko. Alam mo yung mas secured pa ako kaysa sa labas. Kunwari, may mambuli sa akin, may ganito, ganyan. Yung kayang kong ipaglaban siya. So, parang may nagtanong sa akin na, oh, babae ka, tapos sasampa ka ng barko. Paano may mga lalaki doon? Ganyan. Alam nyo ba na mas makapangyarihan yung babae dito? Kasi, once na yung babae nagsalita yan about, kunwari, harassment, sexual assault, binibigyan pansin nila yan. Hindi siya yung pinagbabawa ng bahala. Kaya, pag sinabi ng isang babae na no, tapos umulit-ulit, ayun, may tendency na pwede lang pauwiin yung isang tao, ganyan. So, ayun, kaya, paano pag nasa labas ka? Magaganyan sila. O, diba? Kayo naman gustumbong. So, yun yung para sa akin. Parang ang bilis ng action kasi dito. Tapos, lagi pa siya may security. Pag feeling mo hindi ka tatrato ng tama, pwedeng-pwede kang magsalita, may masasabihan ka. Yung ganon, na parang ang hirap niyang hagalapin sa labas. So, yun lang. Thank you for watching.